Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer, habang nasa biyahe daw siya, bigla daw kumakadyot itong sasakyan niya o kaya naman nagkakaroon siya ng pagpalya. Tinanong ko nga si customer kung kailan siya huling nagpa-service. Ang sagot niya sa akin, taon na rin daw yung lumipas. Kaya start ko muna itong makina. At dahil nga sa napa-start ko na itong makina, i-check ko ngayon yung idle nito kung stable ba siya. Pakiramdaman ko nga, i-rev ko itong makina. Bigla daw itong pumapalya. Aircon ko. Yun. Sa napansin ko mga boss, pag inon ko itong aircon ni customer, nagkakaroon siya ng kaunting galaw dito sa idle. Para sa akin mga boss, hindi naman pala ganun kalala yung problema ni customer. Maintenance lang problema nito. Nakakaramdam si customer ng pagpalya sa makina. Pag ganyan, spark plug lang yan. Minor lang ito. Yan mga boss, parang nabibilaukan. Pag inaapakan ko itong gas pedal niya, yun ang nararamdaman ko mga boss. Siyempre naman mga boss, taon na rin na hindi na-servisan itong sasakyan ni customer. Kaya possible, magkaroon na rin ito ng palya. I-switch off ko naman itong makina. Starting natin. Tapos, start ko ulit yan para malaman ko yung starting niya kung okay. Sa nakita ko mga boss, okay naman itong starting ng sasakyan ni customer. Switch off ko na nga itong makina. Tapos, unahin ko munang gawin itong pag-change oil dito sa sasakyan ni customer. Open ko itong hood niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, hinila ko na yung kable dito sa hood niya. Dahil nga sa, unahin ko munang i-change oil itong makina bago ko palitan ito ng spark plug. Actually mga boss, kung napanood niyo yung unang video ko dito sa sasakyan, ito yung lumawag yung bolt dito sa lower arm niya sa bushing, kaya nagkaroon ng kalug or nagkaroon ng lagutok dito sa pang ilalim ng sasakyan ni customer. Punta na nga ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para ma-drain ko na itong langis niya. Gagamit ako dyan mga boss ng box rin sa number 17. Luwagan ko itong drain plug, tsaka ako ngayon tanggalin na yan. Kung makikita nyo mga boss, nung madrain ko itong langis ni customer, akala mo diesel sobra sa itim. Kaya ang gagawin ko dito, pag kaunti na lang yung tumutulo mga boss, ibabalik ko muna itong drain plug nya. Ipakapit ko muna yan dito sa thread, tapos gagamit ako ng box rin sa number 17, higpitan ko muna yan, tsaka ako punasan. Pag okay na, balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer dahil nga sa ipa-flashing ko muna itong makina ni customer. Gagamit ako dyan mga boss ng 2 litrong langis. Tapos pag naisalin ko na yung 2 litrong langis dito sa makina, tsaka ako ngayon yan papa-start. Pero kung wala naman kayong budget mga boss, pwede naman i-drain nyo lang itong langis. Ibalik ko muna itong engine cap nya, tapos pa-start ko itong makina. Pag napa-start nyo na nga pala itong makina, hindi nyo siya kailangan i-revolusyon. Hayaan nyo lang na naka-steady yung minor nya. Uulitin ko mga boss, hindi nyo kailangan bombahin yung accelerator nito. Basta hayaan nyo lang na naka-minor itong makina. At pag na-consume nyo na yung 5 minutes na naka-start itong makina, pwede na kayong pumasok dito sa loob ng sasakyan nyo. Tapos, i-switch off nyo na itong makina. Ito na mga boss, i-switch off ko na yan. Tapos, balik ulit ako dito sa harapan ng sasakyan ni customer para umilalim ulit ako nang sa ganon itong drain plug nya or yung ginamit kong pang flashing dito sa makina, i-drain ko ulit yan gamit itong box sa number 17. Luwagan ko ulit itong drain plug. Kung makita nyo, niluwagan ko yan mga boss. Tapos pag maluwag na yan, pwede nyo nang tuluyan tanggalin itong drain plug. At habang dinidrain mo ulit itong ginamit mong pang flashing na langis, para hindi masayang yung oras mo, punta ka naman dito sa oil filter. Ayan mga boss, syempre naman every time na mag-change oil ka, kasama sa papalitan itong oil filter. Madali lang naman tanggalin yan. Gagamit ka lang ng oil filter rinse, luwagan mo yung oil filter. Pag maluwag na, pwede mo na ngayon tuluyan tanggalin yung oil filter mo. Pag wala nang tumutulo dyan, gamit ka ng malinis na basahan, punasan mo itong base ng pagkakabitan mo ng bagong oil filter. At ito namang oil filter mga boss, pag inilagay mo yan, yung o-ring yan, pahiram mo ng kaunting langis. Tapos higpitan mo na yan gamit yung kamay mo. Pag hindi mo kaya, pwede mong gamitan ng oil filter rinse mo. Tapos balik ka na ulit dito sa oil pan, punasan mo itong pagkakabitan mo ng drain plug. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong drain plug. Ipakapit mo na yan sa thread nya. Tsaka mo ngayon gamitan yan ng box rinse sa number 17. Higpitan mo ng maayos.
Pag okay na, punasan mo ulit ng basahan yan, tapos balik ka ulit dito sa ibabaw ng makina mo. May nakaready si customer na 5 liters, pero 4 liters lang muna yung isinalin ko dyan mga boss. Pag nagkulang, doon kayo magdadagdag. Ang diskarte ko kasi dyan mga boss, pag na-level ko na dito sa dipstick niya, yung oil na sinalin ko, pa-start ko na itong makina. Tapos after ng ilang minuto, switch off ko ulit itong makina. After nun, magpalipas ako ng ilang minuto bago ko ulit hugutin itong dipstick niya. Pag wala siya sa level or kulang yung langis, o di magdagdag kayo. Pero bago ko start yan mga boss, dito muna ako sa pagpalit ng spark plug. Dito sa ignition coil yung mga boss, kung makikita nyo, meron akong tinatanggal dyan ng mga socket wire bawat isa. Ayan o, yan ay pangalawa. Tapos ito naman yung pangatlong socket wire niya. Sinisikpat ko yan ng flat screw mga boss, yung lock dito sa socket wire ng ignition coil, dahil nga sa iniingatan ko baka pag pinisil ko yan maputol yung lock niya. Ganun kasi kadalasan nangyayari, kasi marupok talaga pag plastic. Dahil natanggal ko na yung 4 na socket wire dito sa ignition coil, gumamit naman kayo ng socket wrench sa number 10. Yung mga nut dito sa ignition coil mga boss, tanggalin nyo yung 4 na yan. Ayan mga boss, natanggal ko na yung 4 na nut. Tsaka nyo ngayon hugutin itong isang ignition coil. Tapos ito naman yung pangalawa, yun lang. Nagkaroon ng problema sa pangalawang ignition coil mga boss. Hindi ko siya mabunot, ang sikip. Ayan o. Kung makikita nyo, matagal-tagal ko ring hinugot yan mga boss, dahil nga sa inisip ko baka mamaya masira ko itong ignition coil ni customer. Kaya ang nangyari dyan mga boss, pinatawag ko muna yung may-ari ng sasakyan para inform ko sa kanya na may problema dito sa 3 ignition coil. At syempre kailangan malaman ni customer yon. Mamaya pag hinugot ko itong ignition coil niya tapos naputol yan, pananagutan ko yan. Kaya kailangan meron siyang go signal para sa bandang huli walang pagtatalo. Pero pag tinanggap ko na yung go signal ni customer, ayun, tatanggalin ko na yung mga boss, pero hindi para persahin ko sa pagtanggal, kundi dadahan-dahanin ko pa rin yan. Iingatan ko pa rin na sana wag kong masira itong mga ignition coil ni customer. Ganun ang paggawa. May kamahalan din kasi itong bawat ignition coil mga boss, kaya importante na maingatan yan sa pagtanggal. Para si customer, hindi siya mapagastos. Ngayon, bakit ko siya pinatawag? Maganda rin kasi yung alam niya na mayroong problema dito sa ignition coil niya. Para kung sakali naman na maaksidente, unang-una, wala akong magiging problema. Pangalawa, tanggap niya yung mangyayari. Sabi nga, di ba, lahat ng bagay nakukuha yan sa pag-uusap. Mas maganda kasi yung hindi mo pinangungunahan. Yung desisyon ng customer, para sa bandang huli, wala kayong pagtatalo. Pangay kasi yung bigla mo lang siyang bibigyan ng bill na sobrang mahal pala yung babayaran niya, dahil nga sa hindi mo man lang sinabi sa kanya na meron kayong pyesa na hindi matanggal-tanggal. Ang nangyari, pinirsa nyo, tapos nung masira, dinagdag nyo sa bill ng customer. Para sa akin, mali yun. Kaya ako naman yan nasasabi mga boss, dahil totoong na-experience ko yan sa ilang customer na mga nagawa ko. Nang kukunin niya na yung sasakyan niya, napakalaki ng bill niya sa paggawaan. Nagulat daw siya. Balik na tayo sa trabaho mga boss. Sa pagtanggal na ginawa ko dito sa mga ignition, dahil nga sa hindi ko yan mahugot, matigas siya bunutin, gumamit lang naman ako dyan mga boss ng flat screw, tsaka ako yung ilugayan dahan-dahan paangat, at sa awa naman ng Diyos, isa-isa ko yung natanggal. Very good. Naku, Diyos ko, may awa ang Diyos talaga. Siyempre naman. Ito na mga boss, natanggal ko na itong 3 ignition coil na mahigpit. At pwede ko na ngayon tanggalin itong 4 na spark plug. Siya nga pala mga boss, dahil sa mahaba itong video, pakiabangan naman sa susunod na part. Dahil meron akong sensor na lilinisan dito at i-scan ko pa itong makina. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana kung maaari, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!